na pangangailangan natin. Pero itong itong mga taong ito, nakita ho ninyo, naghahatid ng cash ng laman ng maleta bilyon-bilyon. Di ba masakit nga sa ating kalooban? Kaya pag nagtagumpay sila at pinirmahan ng presidente yung GAA, abay bolt. Bingo ka na, di ba? Buo na ito, 30%. Nakita ho ninyo? May kita na. Wala pa hong papel, wala pa pong kumbaga anumang pong sinasabi na bidding documents. Wala pang kahit anong bidding, wala pang proyekto, wala yung plano. Basta pag naisama ka sa NEP, kita ka. Para po malaman kung merong bang mga, kung ano yung laman ng loob-loob mo, no? Yung mas mahal, ito yung MRI na sinasabi natin. Sabi ko nga po kahapon, yung case study ni Ma'am Ruth Cabal, dito ho sa kanyang ginawa pong dokumentaryo, para makalibre ng MRI sa PGH, ang pila ho, next March to April na. E paano kung kailangan ng kanyang doktor yung MRI? Ang MRI po, magnetic resonance imaging, mahal. Depende sa parte ng iyong katawan. Kasi din po, sira daw po yung isa umano na machine ng MRI. Nakita ho ninyo? Sabi ko rin nung isang araw, sa heart center, pag magpapa-opera ka sa iyong problema sa puso mo, pipila ka din. Kasi, mga kapatid, kulang po sa operating room ang Philippine Heart Center. Ang next niyan, malamang next year na kung pipila ka doon sa actual. Ganyan po kahirap nga sa bansang ito yung medical na pangangailangan natin. Pero itong mga taong ito, nakita ho ninyo, naghahatid ng cash ng laman ng maleta bilyon-bilyon. Di ba masakit nga sa ating kalooban? Kaya din ngayon, pagkatapos ng testimonya baby girl, ito pong si Alcantara nila, itong sila Hernandez, nauunawaan mo na kung bakit yung magandang kalsada, winawakwak nila. Di ba? Yes. Di ba, baby girl? Kung bakit, kahit ito yung mga reklamo ng ilan sa atin bago po pumutok tong flood control issue. Maayos yung kalsada, winakwak. Kalsada, substandard, kagagawa lang last week, sira ulit agad ngayong linggo. Alright. At sa buong Pilipinas ito ha, hindi lang po ito dito sa Bulacan. Hindi Yes. lang sa NCR. It's nationwide. This is microcosm, ika nga ni Senator Ping Lacson. Yung, kumbaga, example lang itong Bulacan na ito. Yes. Ngayon, mga kapatid, sabi din nga ni Aaron kahapon, ngayon, nauunawaan niya na kung bakit napakaraming gustong mag-congressman at nagpapatayan sila. Na pati yung party list, mga ginahasa nila. Opo. Yung magbubukid party list, di ba, inamin niya? Contractor siya, pero nag-divest na daw. Magbubukid party list, kontratista po ng mga proyekto ng DPWH. Saan ka naman nakakitang bansang ganon? Tama. Hindi po ba? Pero sabi niya, hindi nag-divest na ako. Oo, nag-divest na daw po siya dun sa First Star Builder Contractors. Ayan ang madalas na salita na naririnig natin dito sa mga mambabatas na contractors din. Nag-divest na kami. Na para bagang wala silang kinalaman ngayon sa mga kumpanya ho nila na nangongontrata dito po, mga kapatid. Opo, ha? Sa mga proyekto po ng DPWH. Ngayon, eto muna, doon sa testimonya ng mag-asawang Diskaya na nagsasabing sila ay biktima ho ng sistema pero nakikipagkuntsabahan sa sistema, ano na ang inumento ng tongpats magmula nung panahon ni Pangulong Aquino? Ayon po mismo dito sa naging pahayag ng mag-asawang Diskaya, nung panahon daw po ng dating presidenteng Aquino, noy-noy ito, 10% ang kickback. Noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa kanila, naging 12 to 15% ang SOP. At etong panahon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., abay tumaas. Talaga namang maging sa kickback may inflation. 25 to 30%. At may sinasabi pa na umaabot minsan po ng 35 kaya nga po nag-ghost na ho sila. Alright, naging ano na rin masyadong demanding ang mga tinaguriang proponents. Okay. Basahin ko lang po ang isang provision sa affidavit nito pong si Boss Henry na kanyang binasa sa hearing ng isang araw. Kasi po, ito na yung ating panggagalingan. Ano po, nitong inaasahan daw po na haharap ngayon at may sasabihin. Okay. Sa provision numero 10 ng kanyang affidavit, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Undersecretary Bernardo
sa aking District Engineering Office ay may halagang 710 million pesos. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa National Expenditure Program o NEP. At 260 million naman ang nasa General Appropriations Act. Pagkatapos nagkaroon ng mga insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. Sino ba si proponent? Ang ating mga kagalang-galang na gumagawa po ng batas at may kinalaman din po sa ating budget. The Ito po, honorables. the honorables, members of the Congress, sa lower house, at sa Senado po, sa upper chamber. May advance payment na 5% to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP ayon sa pagdinig sa Kamara ng Representante. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5% to 10%. Samantalang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balanse ay babayaran ng buo paglabas ng GAA. Kung saan ang mga insertions ay maaari na pong makumpirma. Ang detalye ng mga proyektong ito ay ang mga sumusunod. Haba nito, pare-pareho yung amount to, 40 million, 50 million. So, eto, paliwanag natin to, girl, para maintindihan ninyo. Mga taxi driver, mga magbubukid, napakadaling intindihin ito. Kanina binabanggit ko yung NEP, di ba? Itong proposed budget on DPWH. Sabi ko, ang dami naman ditong mga multipurpose building. Okay. So, NEP pa lang ito. Ang sinasabi ni Alcantara, kapag po yung project ay nasa NEP na, agad na pong merong mga kontratista, sabi niya rito na nag-a-advance ng lagay para doon sa proponent. Okay, yan sinasabi niya, di ba? Doon sa kanyang sa kanya pong Salaysay. testimonya. So, dito po sa flood control projects the same. Nasa NEP pa lang. So sa NEP pa lang binabanggit niya, meron na kaagad advance na umaabot sa 5 to 15%. Ngayon, kapag po mga kapatid, itong NEP na ito lumusot at pumasok din po mga kapatid yung sinasabing ilang pangkaragdagan doon sa BICAM, meron po na naman pong dagdag na 5 to 10%. So kapag po naman, finally, ipinangako ko sa NEP, nandyan yan. Di ba sabi nga ni Senator Ping, di ba, may nag-text kay Tito Sen. Oo, may nag-text daw Tito po. Sen, Baka meron kang bigyan ka na project. dito ng sa NEP. Kasi ginagawa na yung NEP. Yan na. Sa NEP pa lang may insertions na. Okay, so ngayon, kapag nagtagumpay sila at pinirmahan ng Presidente yung GAA, bolt. Bingo ka na, di ba? Buo na ito, 30%. Nakita ho ninyo, May kita na. wala pa hong papel, wala pa pong kumbaga anumang pong sinasabi na bidding documents. Wala pang kahit anong bidding, wala pang proyekto, wala yung plano. Basta pag naisama ka sa NEP, kita ka. Pag napirmahan yung GAA, buo na kaagad yung sa proponent na yung nga po sinasabi na nandoon sa billiard table. Nakita ho ninyo? Di ba? Ganun ho, kumbaga